Kampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sana hindi kayo natatraffic, ha? Samahan niyo po kami hanggang 7:30 in the evening. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin ngayong gabi. Walang iba, abogada de Campanilla, girl power kami ngayon. Attorney PG Galang. Hello, Good evening! Good evening! Maraming salamat. High energy na naman tayo. Girl power! Of course. Ayoko masyadong itaas. Baka akala nila may power talaga. Wala naman, Wala sila. Buhay silang lahat. For Okay, everyone. sige. Napakabango ni Maria. Okay, yeah. Okay, so anyway, eto na ang tatanungin ko sa'yo. Ano? Meron akong tanong sa'yo. Ikaw ba, may mga fellow lawyers ka na nakakasama sa iyong firm? Oo naman. Ay, talaga. Paano kung nagdidiskusyon kayo sa isang kaso, for example? Meron ba kayong parang kuro-kuro, nag-usap-usap pa kayo, o kanya-kanya kayo ng kaso? Depende. Depende. May mga kasong we collaborate, but may mga kaso din naman na kung simple lang naman, hindi na kailangan. Diba? Depende naman. Pero syempre, minsan nagtatanong, kaya minsan maganda na meron kang law firm eh. Kasi, Kesa maging single practitioner ka. madaling magtanong. Alam mo yun, uy, ano ba ang gagawin ko dito? Ano ba maganda? Kasi the way to tackle any issue, hindi lang naman may isa o dalawa, usually 3 options. Ano bang magandang gawin? Ano bang ano? And always for the benefit of the client and also for truth and justice, di ba? And that's not being cheesy. But that's also the main goal. Diba? At saka more brains better than one. Exactly, ano? Minsan kasi mas malakas siya sa ganito. Mas malakas ka sa ganyan, no? At saka, Specialization mo yun. Actually, magandang ganun. nung batang abogado ako, para feeling mo, kaya kong gawin lahat. Galing ko eh. Diba? Pero, at ang magandang di ba? Yabang mo lang, nagagayupi ako, diba? Feeling ko, Pero, habang tumatagal, you recognize, may mga bagay na hindi ako magaling. And there is no shame in that. And you have to give it to, and for the benefit of your client, you give it to someone who has garnered expertise on that. That's very true. Oo, diba? So parang, diba yung may mga iba kasi na, lahat kaya kong gawin yan, pero actually, hindi mo naman pala linya. Totoo. And it's be a disservice to the client. So ako ganun, pag alam kong ganyan, i-refer ko sa ibang mga, let's say, kung energy, or mga ganyan, hindi ko naman linya yan. O kaya tax, hindi ko yan linya, ibibigay ko sa iba yan. Diba? Okay. So, pagka kayo ba yung nagkikita-kita doon sa litigation, sa loob ng courtroom at kayo ay magkaka-classmate, magkaibigan, ganyan. Pag nagkikita ka to sa, ay, kalabang ko. Nangyayari? Nangyayari yun. Ilang beses na nangyari sa akin yun. Pero syempre, in court, magkaaway kami. Pero paglabas, friends kami. Ganyan. Saya, di ba? Kaya sana yun. Parang, kaya dapat ang abogado, pinag-usapan natin sa araw, di ba? Oo nga. Ang abogado dapat hindi farmer. Oo nga. Alam mo, di ba? Hindi mapagtanim. Mahirap magtanim. Oo. Baka may anihin kang hindi maganda. Kasi ang pinakatrabaho mo is mostly adversarial. So kung meaning may kalaban ka, Huwag mo personalin. Huwag mo personalin kasi huwag ka maging farmer. Don't take it personally, di ba? At huwag ka magtanim. Huwag mong kimkimin yun. Tsaka baka maraming magalit sa'yo pagka ganyan. Hindi naman. Actually, hindi naman. Sa totoo lang, hindi galitin ng mga abogado sa isa't isa. Ayun. Kasi alam naman naming trabaho lang yun. We will always have contrary opinions or di ba? Kasi gano'n talaga yun eh. Do you also like, for example, protect each other when it comes to yung respeto, we don't respeto. collude. We don't collude. Siyempre, we fight for our clients, di ba? We advocate, not fight. We advocate for our clients. Ano kami, litigation. Di ba? We don't collude. Bawal yun. Bawal yun. But do we respect? Yes. Meron kaming very strict SIPRA. Di ba? Code of Professional Responsibility. And do you also accept like mga criminal cases such as yung mga talagang patayan, drugs, mga ganyan? Magandang tanong yan. Yes, depende. The lawyer wants, ang power ng abogado is also before choosing a client. You can choose your clients. Pwede mong tanggihan. Kunyari, ako, I will never accept certain cases. Diba? Yung kahit magkano pa ibayad sa akin, ayoko.
For principle. Diba? So, So, choice pwede yun. ka rin naman na pag tinanggap mo yung kaso, nakita mo talagang kaawa-awa, kahit pro bono, gagawin mo. Oh, actually, mandated kami na mag-pro bono. A portion of our practice must be pro bono. Diba? Ayan. Pero yun nga, diba, ngayon, with the new, to maintain your standing as a good lawyer, we, every 3 years, meron kaming mandatory continuing legal education, ang tinatawag doon. Nilalagay namin yan sa ilalim ng, kaka-comply ko lang, 8 compliance na ako. Hindi ako makakasign ng pleading. All my pleadings will be considered trash kung hindi ko mailagay yung aking That's compliance number. Ngayon, dati, puro lecture lang yan, 36 units every 3 years. Now, hindi na. Binawasan yung lecture, pero dinagdagan ng mga 60 to 80 hours of pro bono work. Ayan, dahil pro bono work po ang pinag-uusapan natin. Eto na ang pro bono. Ay, ito na nga. Oh. So, eto na mga numbers na pwede ninyong tawagan. Ito Go na. ahead, please. O, kasama to sa pro bono work. Yes. 0954-310-0331 for Globe users. And for Smart users, it's 0961-770-8807. Okay, there you have it. So, kung kayo po ay gustong magtanong anything ng about legal, pwede ho kayong tumawag na sa amin o kaya mag-leave kayo ipunin po ng namin message. yan to the next. Yes, Kaya hindi pwede yan. Pag hindi masagot sa susunod dyan. We'll Kung get gusto back to nyo you, kumbaga. makausap si attorney, pwede rin. Dahil kami ang tatawag sa inyo. Okay? So, eto na. Ang ating first texter ay coming from Davao na masarap ang talaga. suha at saka mangosteen. Ay, oo. Ang Yan. mahal ng magustin dito, pero doon mura. Oo nga. Oo, makapunta nga. Bumili nga ng mangustin. Bumalik din Superfood mamaya. yan, superfood. Yaman ang peg, di ba? O sige, 32 years old siya. Good evening. Yung lupa pong nabili namin ay legal ang pagkakabili. Pero ang problema, patay na ang original na may-ari at ngayon po ay naghahabol ang mga anak. Pinipilit po nilang ibenta ang lupa sa iba kahit na may kasunduan na kami. Nagkaroon na po ng pag-uusap sa barangay at sinabihan na rin sila na legal ang bilihan namin. Pero hindi pa rin sila tumitigil sa panggugulo. Ano pong maaring ikaso sa kanila? Saan po kami pwedeng lumapit kung sakaling isasampa na po namin ng kaso dahil sobra na pong pang-aabala ang idinudulot nila. Alright. So, ito yung mga nagkataon. Meron, sabi lang, legal ang pagkabili. So, I will assume may DOAS, Deed of Absolute Sale, na pinirmahan noong dating Bago siya namatay. Bago siya namatay. At since it's real estate, ito ay notaryado. So pag hindi notaryado, Mahirap yung hindi notaryado. Kasi ang for a instrument, real contract kasi pag it involves real estate, the DOAS, for it to be legally binding against the world, it has to be notarized. Otherwise, it is unenforceable. Mahirap i-enforce yan. And since namatay na yung seller, di ba, kung hindi yan notaryado, mahihirapan kang i-enforce. Magkakaproblema ka. O kasi hindi notaryado. It's only between you and the seller. namatay na. How can you enforce it against the world? Dahil So, sana notaryado yan. Sana notaryado yan. Okay, sige. Okay. So, let's assume notaryado yan kasi legal ang pagkabili. At mukhang pinakita nila sa barangay di ba? So, sinabi na okay naman raw. So, I will assume na it is notarized. Ang nagkataon, hindi nila nailipat yung Agad-agad. Agad-agad. Nangyayari rin yan. Kasi siguro, wala pang, hindi nila pa bayaran yung capital gains. Correct. Diba? Kasi bago mo mailipat, kailangan mo nang bayaran ng mga taxes niyan. Correct. Okay, so hindi. Nakapangalan pa rin doon sa deceased, yung namatay. O, anong nangyari ngayon dyan? Natural, hindi mo masisisi yung mga kamag-anak niyan. Dahil if they look at the inventory ng mga properties noong nasawi o yung sumakabilang buhay na nakamag-anak, kasama pa rin dun Nasa pangalan pa rin niya yung sa pamumutat sa Registry of Deeds, hindi pa naman naililipat. Hindi mo pa naipaano. So as far as they're concerned, it is still part of ang may-ari ay yung dating yung kanilang kamag-anak na pumanaw na. So who owns it now? Patay na siya. Ang may-ari nyon ngayon is the estate of the decedent, o meaning which is an entity in itself, the estate. Ngayon, paano may enforce ngayon yung Deed of sale niya. pupunta kang Absolute. korte.
paparecognize mo yan. You have to prove, di ba, specific performance ngayon yan against the estate to effect the transfer. Para wala na talagang abalang maibidudulot yung mga taong gustong humabol. Yes, oo. Kasi, so yan ang mga ano, tsaka ang iisipin ko pa para mangyari yan since kunyari namatay. Meron time frame para magbayad ka ng capital gains. Correct. Oo. So kung hindi pa nila ginagawa yan, maghanda rin po kayo sa penalties. Diba? Kasi penalties lang naman ang katapat niyan eh. Kung gano'n. Kung baga, kung dati 6% lang ang inyong babayaran, 6% plus. Correct. Oo. But it doesn't invalidate the sale. As long as it's properly signed and notarized. At saka, pero kung nangiinis yung kanyang mga kamag-anak, They will assail. Baka hindi naman pirma yan, it was not real. So, kaya ka pupunta ang korte. Oh, yun na yung pinakamagandang nilang gawin. Oo, kasi ka na ng prove, korte. to prove. Against the estate. Kasi sino kakasuhan mo, wala naman yung may-ari. So, ito, kunyari, Juan de la Cruz, yung bumili, pangalan nung Dexter. na pangalan ng Dexter. Ulit. Yan. Si Riza. Riza versus the estate of. So, kailangan ba niya ng abogado dito? Yes. Kumuha ka na ng abogado. Alam na ng abogado ang gagawin dyan, ha? Oo. So, lesson yan, na parang pag ganyan, dapat na ilipat yun na agad. Huwag yung upuan. Kasi minsan, una, magastos. Tapos ito pa, namatay. Okay. So anyway, Riza, alam mo na ang gagawin mo, ha? O sige, ito naman si Jason, 29 years old ng Caloocan City. Tulong po. Wala po akong alam sa mga batas. Last 2022 o 2023 po, nakulong ang tatay ko dahil daw po sa droga. Hindi siya sure. Nahuli po siya ng harangin ng mga pulis at sinabing may drugs siya. Pero nakalaya po siya, kaya nakapag-bail kami. Kaya hindi siya sure. Oo. Ngayon po, hinuhuli na naman siya dahil daw po hindi siya nag-a-attend ng hearing. Yes. Ano po yung hearing na sinasabi nila at ano po ang dapat kong gawin? Wala po akong ideya sa proseso kasi ako po ang anak niya na nag-aasikaso ngayon. Dati po kasi ang pamilya ni Papa ang nag-aasikaso. Tulong po. Okay. So, hindi niya sure kung anong year. Naka-bail sila, pero kala niya siguro yung bail, okay na. Oo, hindi pa yun laya. Hindi yun laya. Temporary lang yan. Ngayon, dahil hindi Oo nga drugs yan eh. Oo, minsan non-bailable yan, pero konti lang. So, nakapag-bail. Very good. Nakapag-bail ang the system work. Ngayon, ano ba ang bail? Ano nga ba yung, ibig sabihin ng piyansa? Ang piyansa, hindi ibig sabihin na provisional liberty yan. Okay. Provisional liberty. The bail is set, but you are free, but your duty is to attend the hearings. Diba? You have to attend the hearings. It is set at an amount na pag yan, kung nakapag-bail yan, nagbayad yan. Meron yung bond. Since hindi nakapag-attend yan, na-forfeit na yan. Usually, pag hindi ka nakapag-attend ng bail, ng hearing, at ikaw ang akusado, ay ika-cancel ang bail ng korte at mag-i-issue yan ng bench warrant ulit. Okay, at hahanapin niya ang iyong tatay. At hinahanap na nga ulit ngayon ng iyong tatay dahil nga hindi siya nag-a-attend. Mag-attend po kayo. 'Di ba? Dahil huli na ba ang lahat ngayon dahil nga hinuli siya ulit? Huli na ba ang lahat? Hindi pa naman huli. Kasi ang bench warrant, hindi ka na ngayon basta makakapagbayad ulit ng bail bond. So in short, hindi magtitiwala sa yung korte? Ang mga mayari dyan is they will have to set a motion para magbe-bail ka ulit. At pakikinggan ka ng korte kung bakit ka papayagan. So in short, kumbaga ililift niya yung bench warrant. Otherwise, kung hindi siya convinced na hindi ka flight risk or hindi ka talagang kulong ka muna habang ikaw ay nililitis. Okay. So in short, since nahuli siya ulit, kailangan patunayan pa na pwede siyang makapag-bail ulit. At uulitin natin, ang bail, hindi yung kalayaan. Ito ay temporary kalayaan. Paano kung sabihin niya na hindi ko kasi nare-receive yung court order? Pwede yung sabihin niya na isa yun sa mga dahilan niya kung bakit pwedeng i-lift ang warrant sa kanya. Sabihin mo, hindi ko kasi kasi baka sa ibang address pa na bibigay yung court order na yan. Basta magpaliwanag lang siya. Magpaliwanag ka kung bakit hindi ka nakaka-attend ng hearing, baka kasi wala ka otherwise, nare-receive na summon. Otherwise, kung hindi ma-convince si judge, ay, nako.
Kulong ka may muna. problema. Kulong ka muna. At saka, ang pag-a-attend ng hearing, yan ay parang paglilitis na, no? Oo, Kung ikaw ay paglilitis na yan, merong kasalanan o wala. Kasi hindi naman talaga kailangan, the law abhors a trial in absentia. Meaning, yung wala yung accused. Diba? Hindi tatakbo yun? Tatakbo yun. Pero kung alam naman na lang nandiyan ka lang, huhulihin ka nila. Diba? So, hindi porke hindi ka nahuhuli, hindi tumatakbo yung kaso tatakbo mo. yan. Baka naman mamaya hindi ka biglang convicted na pala yung Kaya nga. kulong So, na yun. A-appeal ka na lang. Correct. Kaya dapat nag-a-attend ng hearing. Yes, Oo. oo. Kung hindi ka nag-a-attend ng hearing, automatic yan, magiging guilty ka na. Hindi naman. Hindi rin naman. A trial in absentia doesn't mean na you are going to be adjudged guilty. Pwede rin naman kasing manalo ka kahit ano. Kasi meron namang, pwede namang hindi. Kasi talaga kahit wala ka abogado? Based on evidence. Kung titingnan ng korte, trial in absentia, tumuloy. Makita niya, hindi naman effect. Then they will acquit. But, swerte mo na noon. Lalo na kung may private complainant. Hindi, syempre, papatunayan nila. You're not there to defend yourself. Oo. So, mas magandang nag-a-attend. Okay. Ito naman. Si Maria, 36 years old, from Litex, Quezon City. Hello po. Ako po ay may maliit na negosyo na poultry supply. Non-VAT. May customer po akong bumili ng isang sako ng feeds na nagkakahalaga ng 1,960. Pagkatapos, bumalik siya at humingi ng resibo at PWD discount. Required po ba ako magbigay ng PWD discount? Paano kung maliit lang po ang kinikita ko? Mga 50 pesos lang sa halagang 1,960 kasi automatic na po kami nagbibigay ng discount kapag isang sako ang binibili. Kung required po, ilang porsyento ang dapat ibigay sa discount? Teka muna, ano binibili niya, friend? Sako ng bigas. So, food. Feeds Eh. Hindi naman niya kakainin yun, friend. Oo nga. Ang pagkain ng kinakain ng PWD. Alas manok yung may Hindi ka PWD. naman. Yung manok walang PWD, friend. Walang PWD yan. O parang sumakit ang bangs ko. Akala ko pagkain. Hindi, feeds lang eh. Kasi ang Saka hindi PWD required. is for Essential services, food, medicine, Yes. local travel, so airfare, And- funeral, goods. Yes. Actually, meron doon goods, di ba? Pero, Depende yung goods. Pero I don't Oo. think na feeds will be included. No, it's not. It's not even a necessity, di ba? Kamag-anak mo yung manok, friend. Oo nga, baka nga manok ba Hindi siya? naman siya kamag-anak ang manok. Or si di ba? Porky Pig, feeds Oo, eh. hindi natin kamag-anak yan. Oo. Sorry, gino-joke ka lang namin. Oo. Okay. Pero wag kang matatakot nang manghingi siya sa yung discount. Sabihin niyo naman ho talaga, kinakain niyo po ba yung feeds? Pero para masagot na yung tanong, 20%. Pagka talagang basic necessity. Kasi my father and my mother and my daughter is PWD. So my father and my mother senior citizen. May discount din yan di ba? Pero ang discount nila is pang medicine. Medicine, food, goods, essential. Yun lang. Oo, wag masyadong abusado. Hindi yan kasama. Oo, sakto lang, friend. Magulat rin ako, feeds nga pala. Feeds di ba? Hindi yan kasama. Kahit ipagpilitan niya yan, sabihin mo, sige nga po, kinakain niyo yan. Kainin mo sa harap ko. Uy, abus naman. Baka naman ganyan. Sabihin lang natin, ay, sino kumakain ng feeds? Gusto niya yung lasa ng feeds. OMG. Meron palang bagong diet ngayon. Oo, yung pala, feed diet. Itsura ng egg diet. Oo, parang kakaiba. Ozempic, no. Pero alam nyo, alam mo, attorney, sa totoo lang, bilang mga legitimate na mga PWDs, ang talagang naapektuhan. Ang daming namimeke Ang daming naapektuhan na legitimate na PWD. Kasi ngayon sa PWD, kahit yung mental health is included. Yes, oo. So, hindi siya apparent. Hindi. Yun ang problema. Hindi nakikita. Hindi nakikita. So, yun ang naging problema. Sana naman lamang yung mga nag-a-apply ng PWD, maging ano naman tayo. Truthful tayo. Kasi, isipin naman natin ng mga kababayan natin na negosyante na trying to earn. Alam mo ba, ang sinasabi sa akin, ito dapat hindi naririnig na ibang tao. Tayo lang nakakarinig dito. Binubulong ko lang naman talaga sa'yo. No? Secret alam mo ba, minsan, akala mo, yung mga restaurant sa kinakainan,
Nako, may nakadagdag na yan dahil yung mga PWD doon ang kinukuha sa mga regular. So ang lahat na customer. So talaga dapat tayong mainis dahil tumataas ang presyo ng mga Yes, naapektuhan ang lahat dahil sa mga sobrang daming peke. They add on. They have to ng mga recover, PWD. no? Ngayon, ang tanong ko siguro, magandang tanong ito, attorney. Paano kung nalaman na ang isang dokumento ay PWD, for example, ay peke? Falsification. Falsification of public At saka, documents. in the law itself, for PWD, meron din mga penalties yan. Ah, really? So, lahat ng mga kinain niyang pinag-discountan niya, bayaran niya. Oo, malamang. Oh. Lahat, di ba? Nakakakaya talaga siya ng feeds sa kulungan. Oo, di ba? 20%. Natupad ang kanyang Bakit? pangarap. At saka, hindi, ito lang ang tanong ko. Isa pang tanong. Kasi, itong tinatanong niya is maliit na negosyante siya. Oo. Okay. Na I believe na malamang pa nga dito baka wala pang resibo yan. Baka. Yung iba walang pero resibo. mukhang masinop siya. Non-VAT raw siya. Yan. Okay. Ang tanong ko, para dun sa mga sari-sari store. Example lang sari-sari store. Yung mga nagbebenta dun sa tabi-tabi, di ba? Required ba silang magbigay ng PWD or senior discounts? Technically, yes. Dapat. Oo. Technically, yes. Diba? Kailangan. Pati fishball. O, pagkain yun eh. Pati fishball. Pero wag na lang, di ba? Fishbowl Parang kawawa wag naman yun. Oo, wag na lang. Diba? Sasabihin ng matanda. Pero sa- if we're going to be strict about it, food establishments. Pero kahit na hindi necessity, ang fishball. Food. Food yun. Tita Gigi, meron ba? May discount ba? Yung isaw? Meron. Meron? Di ba? Pwede. Sige, Sa'yo. sige. Si Mang Tita Laris, G, magbibigay ng discount. Yan. Oo. Marami kang Okay. Pag bibilin. PWD. Pero kung ako naman, wag na. Oo nga. Minsan pagka maliit na. Ako nga minsan pag meron akong nakikitang nagtitinda sa gilid, hindi ko natatanong kung magkanong... Huwag ka nang tumawad. Huwag ka nang tumawad. Huwag ka nang tumawad. As is na yun. Oo, Kasi, as is na yun. bakit? Pero datapwat subalit at ngunit. Yung mga mayayaman pa ang malakas oo. tumawad, ha? Ay, ako kanina lang, Ang sarap kotongan, ha? kanina lang, nasa mall ako. As in, ha? Mababayad ako ng parking. Oh. Parking. Yung kaharap ko, driver na nagbabayad ng yung kanyang amo na matanda na senior, abay nasigaw, bakit ka magbabayad ng parking? Libre ako. Entitled. Nagulat din ako, lahat kami ganun. Sige, pero pag matanda, sige na, pagbibigyan ko Oo na. nga, pero napatingin na nga lang ako doon. Oo. Pero pagka siguro bata-batayan at medyo nag-exert, talagang medyo yung sinelas ko nandito. Sakto ba? Pwedeng lumipad sa kanya. I think ang ginawa na nga lang ata, nilibre na lang ata siya eh. Para hindi na lang Para hindi na lang maungaw. Oo. Hindi, I mean, maging makatao lang sa bawat pagkakataon. Trabaho lang Ayan. naman ng mga Correct. parking attendants. Oo, tama yan. Sige. Minsan meron ako nakikita mga influencers, grabe kung tumawad eh. Ang yaman-yaman eh. Lahat libre. Lahat gusto libre. Pati yung nagbebenta ng mga gulay-gulay sa gilid, tatawaran mo pa. Alam mo talaga ngayon. Iba na tayo. Kasi ang henerasyon natin, parang when it's anything is advertised to us, normal, di ba? Yan. Sa mga bata ngayon, it's really the influencers talaga Correct. sila nakikinig eh. Well, anyway, sabi nga natin, kanya-kanya yan, trip nyo yan. Pero, syempre, kung karapatan nyo, go, fine. Sige. Pagka umu-over na kayo sa karapatan nyo, may magsisweat Oo naman. Hindi naman lahat nyo si Atty. BG. Sabi ko naman, kasi lahat nadadaan sa batas. Tama. Minsan, may kasama ring moralidad. Exactly. Yan. Okay, eto na. Si Ernest, 26 years old ng Pasay. Ano kayang pwede kong kaso laban sa office mate ko na babae na lagi akong hinahawakan? Ay! Babae hinahawakan at pilit inaabot ang Go private girl! Sorry, joke lang yun. private part ko. Minsan Ay, pinapansin grabe. nila ng suot ko. Pansin Minsan na ko sa na ito, mga bakat. Ba't parang hindi ako makasalita? Ay, hinahawakan at pilit Kasi ako yung babaeng Pilipina. Oo, at inaabot ang private area. Ha? Private area ko, minsan pinapansin din mga suot kong pants. Sinasabi niya pag bumabakat o hindi. Ang tanong dito, Wow. ang tanong Ernest, eto bang office mate mo na babae ay matanda sa'yo? Yes, actually maganda yan. Kasama yan sa sagot.
Ang tanong Perez, tanong muna ni Ernest, pwede ba ako dumiretso sa korte or mag-report sa HR? Alam mo, sa totoo lang, not for anything. Hindi ako against doon sa yung feminist or something. Hindi ako ganun. Pero sa tingin ko, Ernest, kasi siya 26. Pag siguro kasing edad niya, at saka mas bata sa kanya at medyo chika babes, Baka hindi magreklamo. Hindi ko alam. Pero hindi, okay. Sagutin mo natin in ano lang iniisip ko lang pero sa tingin ko ito medyo mas matanda. Okay? That matters in the law. Kasi ito Baka yun. Chaka Bells? Hindi naman sa Chaka Bells. Okay. Hindi, dahil ang batas hindi na sinasabi kung pangit, di ba? Yeah. Hindi, ibig ko sabihin, Chaka Bells? Aglism. Hindi. Well, ang Chaka, baka sa kanya Chaka Bells. Hindi. Depende yan sa tumitingin di ba? Baka feeling niya Chaka Bells, so ayoko pahawak sa kanya. Pero pag maganda, papahawak ako. Kung May ganun di ba? Kasi yun ang problema ngayon kasi nga. Sorry, ako kasi medyo ganun din ako Pag medyo, sige, kiss dito. Okay. Talaga? Kiss dito. Okay. Beso-beso daw. Pero pag kunwari hindi ko type, close ba tayo? May ganun. Offended ka ako. Oo. Pero hindi naman ako naggaganyan na nagfa-file ng ganyan-ganyan. But anyway, going back. Ano sa tingin mo? Okay, meron tayong batas dyan. The sexual harassment law. Ha? Sexual harassment kahit hindi niya boss yun? Hindi ba natin alam Hindi natin alam. Wala Baka, sinabi. kasi office mate lang Pwede, Pwedeng office mate na boss din. Office mate mo naman ang boss mo Pwede rin. Diba? Okay. So, okay, ang sexual harassment against the workplace and in schools, yan Ano nga bang RA yun? Tingnan nyo nga anong RA. Harassment. Sexual. Sexual. Iba pa yung Safe Spaces Act. Sexual harassment. Law yan. There, number 7877. Anti-Sexual Harassment Act of 1995. Ito sa workplace, educational, and training environment. Kaya sabi ko, school and workplace. Okay. Pero tama ka dun kanina. Ang requirement is that one of power. Yes, narinig ko kanina, power. May power. Ang offender, it doesn't matter kung male or female, ha? So, but the offender must be the one who has influence over you in the workplace, the one who has control, kumbaga, boss. O kahit hindi Baka mo technically boss. Baka boss. Kasi syempre kung lalaki ka, mas malaki ka, mas yung babae sa'yo, ganon, di ba? Kaya siguro hindi siya makano kasi boss siya. Ay po, mga ganon. Siguro, that's a medyo fair assumption, but let's not assume. Pero kunyari, so kung boss mo yan, sabi ko, Ernest, kung boss mo yan, ireklamo mo yan. Sa HR pwede. Sa HR yan pwede. Because under the sexual harassment law ng 1995, workplaces are mandated to have a committee para sa ganyan. Even in the so, school. So bago maging criminal case as in sa korte, dun muna sa within. Kasi exhaustion of remedies okay, yan. Sige. Pwede rin namang isabay. Pwede rin isabay. Kasi, okay. At meron ring Safe Spaces Act. Yes. Safe Spaces Act. So, dalawa yung pwede mong pag-anuhan. Bago yan. This is Safe Spaces Act. 113. Bawal bastos law. Bawal bastos law. Protect individuals from gender-based sexual harassment. Dito kasi nagkaroon na ng gender-based sexual harassment. So, regardless of LGBT. Kunyari, May ano pa yun? May plus, friends, LGBT plus, QA, QIA plus. Ayan. Hindi ko na alam, baka buong alphabet na. So the law prohibits various forms of gender-based sexual harassment, including unwanted sexual advances. I see. Okay. Gestures, remarks, and actions. Eksakto rin siya dyan. So pwedeng dalawa ang ikaso niya o isa lang? Pwedeng dalawa. Kasi Kasi okay. These are special laws. So a special law. So pwedeng dalawa? Okay. So ang tanong ko lang naman to, no? Kasi kung gusto niya, di siya magrereklamo, di ba? So, ayaw niya, kaya na medyo nainis siya. But syempre,
siya yung offended party. Although, pag sa sexual harassment, pwedeng iba yung mag-complain for you. I see. Okay. Anyway, interesting ang ating napag-usapan ngayong araw na ito pero wala na kaming oras. Sayang, di ba? Sana mahaba-haba pa yung oras natin para mas natalakay natin. But I'm sure in the next succeeding episodes of our our program Abogado de Campanilla, marami tayong mas matatalakay pa na mas malalim pa dyan sa mga problemang yan. Anyway, hanggang sa muli po, ako inyong Mare ng Bayan, Mare Yang. At ako yun yung Abogada de Campanilla, Attorney PG. Hanggang sa muli po. Bye everyone! Bye everyone! Enjoy your night! Tulog kayo mabuti!